So yun mga kasang, no, update muna tayo sa video na ito. Yung hinihintay natin mag-itlog na HB14 ay nangitlog na ngayon, no? Medyo na-delay lang sila ng pag-itlog at almost 2 months na yung nakalipas nung huli silang nag-itlog. So ngayon okay naman, wala namang naging problema sa natin, sa breeding natin. Napagsama natin sila na maayos, nakapag-itlog sila ng maayos. So ina-expect ko na positive yung mangyayari dyan. So yung inuna nating sinalang dati na yung HB12 naman natin, so ito naka-divider sila ulit ngayon kasi nga binubugbog yung male yung ating female at hindi pa siya nangitlog. So pinaghiwalay ko muna, no, para malesen din yung damage at stress nung female, at hintayin na lang muna natin na mangitlog siya bago natin pagsamahin. So yun mga kasang, no, na natin, no, natanggalan natin yung female at ngayon ay tatanggalin na rin natin yung male at iiwan na natin diyan yung itlog at hihintayin natin kung mag-hatch ba yan o kung ano mangyayari diyan. Pero tapos na silang mag-spawn, tapos na silang magbantay diyan at magpaypay. So ayan, tinanggal ko na yung male at hihintayin ko na lang kung bukas mag-hatch ito, kasi usually iniiwan ko yung male 24 hours na kasama niya yung itlog. Yung female tinatanggal ko agad yan after mangitlog. So ngayon overnight ito, bukas tignan natin kung mag-hatch yan at update ko na lang kayo. Sa tingin ko naman positive naman ito. Ayan, may mga konti nang namumuti. Yung iba kasi mga 24 hours pa lang is namumuti na yung mga eggs. So yung iba maganda yung kulay at tingin ko mag-hatch naman ito. Maraming nag-hatch dito nung nakaraan. Ang problema ko is maraming namatay dun sa mga nag-hatch na yon, kaya konti lang yung na-produce natin na batch 1. Shoutout po kay Rachel Bayan na first comment last video. So yun mga kasang, no, 3 araw na ata ang lumipas at update ko ulit kayo doon sa HB40 natin. So yung maraming nag-wigglers, pero ang problema ko gaya nung batch 1 is ayan, konti lang yung nakasurvive na talagang lumalangoy. Hindi pa nga to free swim Wigglers pa rin naman sila, pero ang kasi ang problema ko, nagmo-molds talaga, hindi ko maiwasan at hindi ko pa rin makuha yung diskarte para para hindi mamatay yung maraming wigglers. So yun, napakatagal na natin nagbe-breed, no, paulit-ulit na tayo, pero may mga ganyan pa rin pangyayari at ayun, hindi naman yun sapat na dahilan para tumigil tayo. So patuloy pa rin ang pag-aaral natin hanggang ma-perfect natin na maraming nag-hatch, maraming na kakasurvive na maging wigglers, maging free swim. So ito naman yung ating HB12. Ito na yung inintay natin noong nakaraan na nakita ko yan na nangingitlog na, tapos pinagsama ko lang. So naging okay naman sila kagabi. Ngayon morning na, no, kaya pwede ko nang tanggalin yung female. Tapos iwanan ko dyan yung male hanggang mamayang hapon siguro o mamayang gabi. Iwanan ko siya dyan. Pero ito, nangitlog to kagabi pa yan. Hinayaan ko na lang sila magsama dyan. Tingin ko okay naman, nag-spawn naman sila parehas at maganda naman yung pinag-itlogan nila ng kung saan nila nilagay yung itlog. So yun mga kasang, no, update ko lang kayo, no. Speaking of breeding, ito na yung mga fry natin. So naubos na talaga yung ating HB12. Ayan, parang 10 piraso na lang ata yan. So okay naman, good business naman tayo pagdating sa mga fry. Talagang nasisimot yung mga fry natin. Yung sumunod dyan, itong ating HB14 batch 1, medyo mabagal silang lumaki kasi nga nagtag-ulan, hindi talaga natin sila ma-pump feeding dahil baka mamatay sila sa sobrang kain. Tapos ayun, wala akong makuha ng Tubifex. So ngayon may darating akong Tubifex, siguro mga 1 linggo lang, biglang laki ang mga yan. Dahil mabibigyan na natin sila ng high protein na live food na Tubifex. So medyo konti lang ito, pero okay na rin yan, no? Goods pa rin yan at least, diba? Meron tayong mga pang sample, meron tayong pambenta ng fry pag may naghanap. So yan yung mga update ko sa mga fry ngayon at wala pa ako ibang available. At ayun mga kasang, no, update naman dito sa atin sa likuran, no, at yun nga, nagpagawa kami ng bubong. So ayan, okay na yung bubong, konti ng na lang, pintura na lang konti, ako nang gagawa niyan. So yung mga aquarium natin dito, 2 na lang yung natira dahil nilagay ko sa harap yung iba.
Tapos yan, may mga space pa tayo dyan. Open pa rin yung design ng ating bubong, hindi pinabuo. At yan, pipinturahan ko na lang yan pag sinipag ako ng konti. So yung mga tabs natin, ayan, dati 2 tab lang to, ngayon 4 na yun nilagay natin dyan. Yung galing sa binyan, may 2 basag akong naiwan dyan. So ako na lang gumamit. Tapos yung tab natin ng PKBM, ito, ayan pa rin. So yung PKBM natin, pipilian ko to ng mga magiging breeder natin. Yan, may mga bago na namang fry. So after nga nung gumawa ako ng video nung kay Sakmo, ba't may gapi dyan? Yung pumunta tayo kay Sir Sak Molly, medyo ginanahan ako mag molly at sabi ko nga, pipilian ko yung mga yan para ma-breed ng maayos. Then itong ating wild koi, short body, glass belly. Yan, ang tagal na nito sa akin, pero ngayon marami na ako nakikitang fry. May isang batch na ng fry dyan, medyo nagtatago lang sila, no? Tsaka medyo mahirap makita kasi transparent yung kulay ng mga yan. Mata lang ang talagang kulay itim, tapos katawan transparent. So nakakita na ako ng mga fry, isang batch yan, may 20 pieces, nagtatago lang yun dyan. At ayun, no, tuloy-tuloy yung pagbreed natin yan. Bali ang ang guppy strain ko lang ngayon is itong wild koi tsaka yung feeder natin doon sa harap. May pakita ko sa inyo yan, update ko na rin kayo kasi nilipat ko sa harapan yung lalagyan. Yung aquarium natin dito, nilagay ko na lahat sa harapan. So wala na aquarium dito sa bandang mga tabs natin. So yan, lalagyan ko na lang ng tubig yan. So yun mga kasang, no, nandito na nga tayo sa harap at i-update ko kayo doon sa mga pinagagawa natin dito. So yung pinakadulo na yon na 20G, yan yung galing sa likod. Diyan ko nga nilagay. Yung mismong feeder tank natin, ito pa rin yon. Bali nilipat ko lang sila, binawasan ko yung tubig tapos binuhat ko na lang. Grabe, napakabigat nga, no. Pero na ko naman, no, na ibuhat ko naman. So andyan yung mga feeder natin. Tapos yun, marami ako nakitang fry. At medyo tutukan na rin natin ito dahil nasa harapan na rin naman siya. Medyo tutukan na natin yung breeding niyan. Tingnan natin kung mapaparami pa natin ulit. At kung makakapag-groom tayo dyan. Dito sa baba ginawa kong female tank ng mga flower horn ko. Yan yung mga breeder natin. Yung nanay ng HB14, yung nanay ng ating HB12, at yung ating Alawi jeans. Yan, tatlong mga egg, mga egg layers kayan. Tapos itong HB12 na to, siguro pwede ko na itong tanggalin, no? Ito yung sinasabi ko kanina. Yan, hapon na ngayon at pwede ko na yan tanggalin. May ilipat na natin yan. Tapos yan, may mga growouts pa ako dito, yung mga wigglers ng ating HB14 batch 2. Yan, konti lang talaga. Konti lang yung natira, pero okay lang, no? At least meron pa rin. Tapos yon, meron ako mga growouts, hindi pa masyadong formado. Itong isang ating Thai silk, yan yung mga, ito may mga forma na yan dati, kaso nga nung naging taglamig, lumaki na lang sila, pero hindi sila nagkaroon ng magandang forma talaga. So ngayon i-groom natin ulit, no, dahil mainit na yung panahon. Dito naman yung mga natin, no, walang katapusan natin na swordtail. Grabe ang tagal swordtail na yan. Meron pa rin, hindi talaga naubos-ubos. Meron pa mga natira ditong red balloon platy. Yan, mga red balloon platy natin. Ang tagal na rin ito. Ang tagal na rin yung strain na yan sa akin. Yung binigay sa atin ni Sir Zach na 2 pares na balloon molly. Yan, mga blue eyes yan na na marble. Tapos yung ating long fin red wagtail platy. High fin pala, high fin, red wagtail. So ito yung pinakananay nila dyan. Isa lang yung malaki kong female. Tapos yan, may mga maliliit. Tapos yung mga male, 3 piraso. May isang female dito na hindi masyadong bilugan. Nilagay ko lang yan dyan para hindi masyadong tusukin yung isang pinaka female natin. So ayan, ganda ng male, oh. Subukan din natin paramihin yan. Tapos yun, mga flower horn na lang yung karamihan mga nandito sa akin. Pero sa ngayon, wala pa talaga akong 4 out na mga grow outs dahil hindi pa masyadong nag-groom yung ating mga flower horn. So, ine-expect ko, no, na ngayon umorder na ako ng 2BFX. Pag nakaubos ako ng 2BFX sa loob na 1 linggo, ine-expect ko na gaganda na yan mga yan ulit. Yun lang naman ang kulang sa atin kasi pinapakain ko sa kanila pellets lang. Tapos medyo lumamig nga yung panahon. Grabe, ang tagal ng ulan. Parang 3 weeks yata na ulan ng ulan. So hindi sila hindi sila maka-groom talaga ng ayos.
Kaya ngayon, tututukan na natin yung grooming yan para makapagbenta na tayo ulit ng mga grow outs. At ayun, no, update ko na rin kayong blue polar parrot natin. Ayan. Konti lang yung mga fry na natira, no. Ang ginawa ko ngayon dyan, iniwan ko yung female para alagaan niya yung mga fry. Medyo maraming nakasurvive pero konti pa rin. Pero marami na yan compared sa dati. So, ayun, tignan natin kung mapaparami pa natin yung mga blue polar. Tapos yun, abangan nyo yung mga ibebenta kong pa isa-isang grow out. Pag na-groom na natin ito, pati na itong Thai silk na to. Dati ang ganda na nito tapos nung ano nga, ang hirap talaga pag nagtaglamig. Hindi ko naman pwedeng lagyan ng heater lahat yan. So, tiis-tiis na lang muna. At yun, madali lang naman pagandahin yan pag maganda na yung panahon. Yan, ang ganda nga ng pattern nitong isa na to Dati may cook na to ngayon para naging female lahat nawala ng cook. Tapos yun, may mga naiwan akong mga Thai silk fry. Binibenta ko yan 50 pesos lang ang isa kung gusto nyo. Marami tayo dito ng Thai silk fry. Yan, mga naiwan yan. Hinihiwalay ko kasi yan, pati ito yung unang batch nung HB12 din to ng mga Thai silk. Minsan may mga naghahanap, yun, may pambenta tayo, 50 pesos lang isa niyan. Tapos yun, yun lang naman ang update natin. Wala namang bago pa masyado dito sa atin. Ay, naglagay nga pala ako dito ng aquarium. Ito yung update natin do sa ating SRD. Yan yung pinaka main natin ngayon, breeder natin ngayon ng HB14. Yan, nakakadalawang batch na yan. Sa baba, naka-reserve yung tank na yan para dun sa tatay ng HB12 natin. So, ayan lang naman yung mga bago natin dito sa ating munting palaisdaan. At ayun, sana makabreed pa tayo ng marami. So, ayun, tapusin muna natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out! Hendrix Backyard.